Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Ang problema nga ni customer, may mga time lumalabas dito sa dashboard yung icon ng oil warning light niya. Kung napanood niyo yung part 1, ang ginawa ko dito, chinainstall ko itong makina, tapos yung oil sending unit niya, dilinis ko lang. Start ko na itong makina mga boss dahil nga sa nasalinan ko na yan ng oil. Yun, hindi na umilaw yung icon ng oil warning light niya. Dati kasi pag matagal na bakante, tapos sinistart ko daw, labas agad yung yung lampara niya yun. Switch ko yung makina para testingin natin. Tapos ulit natin yan. Yan o. Halika sir, tingnan mo, dito. Dati yung indicator niya, di ba? Matagal. Switch off. No. Oh, Di ba? Ano? ayos. Ayos? Kunting sundot po pala no? Oo. Hindi ako nagkamali. Nang? Wala na? Dito ako pumunta. Wala na. Wala na. Wala na paglagyan. Hindi, wala na. Di na mali. Dati pag manabakante ng matagal, di ba? Ang problema mo, Yung, ayan, katulad nung nagparking ka. nagpark ako galing biyahe. Oo. Pag-start niya po yun, nilalabas. Oo. Yung Ayun nga. Yung kanya, Apo. yung oil warning light niya. Uh, Tapos matagal. Mandab. Tapos pinaandar niyo ulit, yun, lalabas po yung warning. Master. Dati, di naman kasi ganun, di ba? Di naman nagwa-warning yun eh. Hindi sir. Kaya nakita mo naman, nung nilinis natin yung di ba? Yung Sobrang dumi. sobrang dumi. Karamihan labas ngayon na Yung oil sending unit niya, pare, tumigas yung mga langis doon sa loob. Kaya siguro hindi niya mabasa. Naglalabas siya ng oil warning light dito sa dashboard. Alam mo sir, may lumalabas ng ganun eh. Ha? Hindi ako natakot kasi wala ka pa ako alam. Iniyahay ko pa ng Baguio. Oo. Mararamdaman mo naman yung kasi Ayun. iingay yung makina di ba? Apo. Kasi sabi ko, Kanina kasi pag andar mo, sabi ko ba't maingay yung makina nun? Yung pala nakailaw pala siya. Yung kanina yung pagdating ko, di ba? Sabi ko maingay nga talaga makina nun. Pero kita mo ngayon, Tsaka yung tahimik ng makina. yun, wala no? Di ba? Okay. Yan, yung lagi ko inasabayanan yun eh. Ano lang? May start po ako sa umaga. Oo. Minsan wala, minsan madalas meron. Bakit ang labas ngayon ng Toyota puro diesel? Malang diesel kaya siyempre, ayun ang gusto nila, mas mahal ang diesel Yun lang, kinok ko si customer. Switch off ko na nga itong makina. Mas mura. Galing talaga yun. Man, chumachamba lang yung tao. Yung sa kwento kasi ni sir, doon ako bumabase. Kasi pag talagang yung ingay ng makina hindi nawala, nung pag-flashing ko, nawala yung ingay. Ibig sabihin, marumi lang talaga yung langis, di ba? Pero pag hindi nawala yung ingay, nandun pa rin. Parang tumutope, barado yung strainer niyan. Ngayon, pumipitik-pitik yung yung oil warning light, di ba? Yung parang lampara. Kaya siya pumipitik-pitik kasi naman dito sa oil sending unit niya, tumigas na yung langis doon. Nagwa-warning na po siya. Oo. Pero ginagawa ko pag mga ganitong naman, hindi naman masisira agad yan. Ililinis ko lang yun. Di ba sabi ko sa'yo, pag hindi nawala yung ingay, bababa ko yung oil pan. Di ba sabi ko, bababa ko yung crankcase. Nung cleanasing ko, nawala na eh. Ibig sabihin, marami lang talaga yung langis. Ngayon, nanigurado lang ako dahil nga sa buo-buo yung langis na di ba magaspang na siya. May tinama po talaga? Tsaka nakita mo naman, nag-plastic tayo, itim-itim na eh. Kaya ginawa ko, nilinis ko na rin yung oil sending. Tama naman ako, di ba? Buo yung langis doon sa loob. Oo. Hindi talaga kahit malayo yung bahay ko, sulit. Talagang pumunta ka rito Oo sir, Tama, linis niya di ba? Oo Hindi ako katulad nung kailangan ganunin ko pa para maramdaman ko yung langis, hindi ko sa tutulo Ganun. Oo. Sabi nila, hindi mo pa kasi pinaandar kaya malinis pa yung langis ayan, tagal ko lang pinaandar. Malinis naman talaga langis Sali sa sundin ko na yung panyo. Hindi ako gamit na synthetic. Yan, kita mo, tagal natin pinaandar pero kita mo yung langis niya, hindi pa rin siya umitim, di ba? Parang wala akong langis
O, di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Sinasabi nila na kaya daw malinis pa yung langis kasi hindi ko pa daw pina-under. Pwede ba yun? Malinis talaga yun. Palit lang ng langis. Galabo ka agad. Oo. Tanduan nyo. Kahit na mag-chainsaw ka ng motor eh. Talagang hindi lang maayos yung pagkakagawa, kaya maitim ang langis. Yun ang point. At dahil sa kulang pa nga yung langis ko dito sa makina mga boss, kung makikita nyo, nagdagdag pa ako dyan. Bali dito nga sa pag-chase all na ginawa ko, merong naka-ready customer na 2 gallon. Pero hindi ko naman siya nailagay lahat. Meron pa rin akong natirang kaunti dito sa gallon. Ayan o. Sa pangalawang tuldok na siya. Ayan na mga boss, dahil nga sa naka-level na itong langis ni customer dito sa dipstick niya, pwede ko na ngayon ilagay itong engine cap. Tapos punta naman ako dito sa pangalawang problema ni customer. Na ayon nga sa kanya, napalinis niya na daw itong EGR, intake manifold, pati yung throttle body. Kaya lang, ganun pa rin daw, mabigat pa rin tumakbo itong sasakyan niya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, punta ako dito sa fuel filter. Ililis ko yung bawat clamp niyan dito sa fuel hose. Tapos gagamit ako ng plier para yung clamp naman dito sa isa pang fuel hose papunta dito sa makina, ilihis ko rin para matanggal nga sila sa pagkakaipit. Nang sa ganun, itong fuel hose, kung makikita nyo, ayan o, madali ko na siyang nahugot. Tapos gamit ako ng backthread sa number 10 para matanggal ko itong bolt dito sa stopper ng fuel pump filter assembly. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na. Isunod ko naman hugutin itong sensor connector dito sa upper pump. Tapos gamit ako ng long nose para mailihis ko yung clamp na umiipit dito sa pang-apat na fuel hose. Tsaka ako hugutin yan dito sa upper pump. At dahil sa wala lang nakakonect dito sa fuel pump filter assembly, pwede ko na ngayon iangat yan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inangat ko na itong fuel pump filter assembly ni customer. Tapos i-disassemble ko yan para ma-check ko nga itong fuel filter niya. Kung makikita nyo mga boss, meron pa akong isang socket wire na hinugot dito sa ilalim ng fuel filter housing. At yung tinuturo ng daliri ko dito sa housing, arrow yan mga boss. Papunta yan dito sa lock ring, may arrow din. Hanggang sa upper pump, meron din siyang arrow. Dapat yan, tapat-tapat sila kapag binuo nyo na ulit itong fuel pump filter assembly nyo. At para ma-disconnect nyo itong upper pump, itong lock ring niya, ikutin nyo yan pakaliwa, tapos isagad nyo. Pag sagad na, pwede mo na ngayon iangat itong upper pump. Ayan mga boss, na-disconnect ko na itong upper pump niya. Ano mo, babaw, may tubig pa kumapit na. Pag ganyan mga boss na mahirap tanggalin itong fuel filter dito sa housing niya, ikutin nyo lang ng ikutin, matatanggal din yan. Tama putik putik na. Kaya mabagal na yan. Hirap na siyang humata. Lalo pagpaahon eh. Hindi talaga makaahon yan. Linisan ko muna itong housing niya mga boss, pati itong upper pump. At sa paglinis niyan mga boss, madali lang. Gumamit ka lang din ng diesel para yung mga kumapit na dumi dito sa loob matanggal. Tsaka mo ngayon hanginan kung meron kang ganitong klaseng pang blower. O, di ba? Napakadali lang, basic. Pati itong upper pump niya mga boss, importante na itong pagkakabitan mo ng fuel hose, mahanginan mo rin siya para sigurado ka na maganda nga yung daloy ng diesel mo. Pag okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong o-ring dito sa housing ng fuel filter mo. Pag natanggal mo yan, syempre palitan mo yan ng bago. Ayan na yung bago mga boss, napakadali lang ilagay. Tapos ito naman yung bagong fuel filter. Ilagay ko na rin yan. At itong tinuturo ng daliri ko, yan yung arrow dito sa housing niya. Dapat itong arrow dito sa upper pump mo, nakatapat yan dito sa arrow ng housing ng fuel filter mo. Pag tatapatin mo sila, ayan, di ba? Yung tinuro ng daliri ko, di ba? Magkatapat na sila. O tsaka mo ngayon, idiin na itong upper pump mo dito sa housing niya. At para hindi ka mahirapan, itukod mo itong housing ng fuel filter mo dito sa tuhod mo. Tsaka mo ngayon, idiin itong upper pump. Na pag lumapat na nga itong upper pump mo dito sa housing, pwede mo na ngayon i-roscas itong lock ring niya. Kumbaga, ihigpitan mo na yan. Pihitin mo yan pakanan. Ganon din mga boss, isagad mo rin siya sa ikot itong lock ring para tumapat din siya sa arrow ng upper pump papunta dito sa housing ng fuel filter mo. At dahil sa magkakatapat na yung tatlong arrow, pwede mo na ngayon i-connect itong socket wire dito sa ilalim ng fuel filter mo. Ayan mga boss, nailagay ko na. Tapos itong wire ng connector mo, iayos mo yan. At dahil nga sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ibalik itong fuel pump filter assembly sa dati niyang position.
Siyempre, kung paano mo yan hinugot, ganun mo rin siya ibabalik sa dati niyang posisyon. Siya nga pala mga boss, shoutout ko muna si Sohi. Maraming salamat bossing sa tiwala mo. Ganon din kay Jo Marie Chongson ng Candaba, Pampanga. Shoutout sa dyan, boss. Siyempre naman, hindi pa huhuli si Julius Verona. Maraming salamat sa tiwala, bossing. Ganon din kay Armando Botones. Maraming salamat sa suporta mo. Siyempre, kasama din dyan si Arnulfo Kasidsid na maraming natututunan sa mga paggawa ko ng video. Siyempre naman, i-shoutout ko yung dalawang The Legend na hindi nawawala sa comment section, si Robert Rayos at si Kasawag. Maraming salamat at higit sa lahat sa patas na paghatol nyo. Balik na ako sa trabaho mga boss at dahil nga sana ilagay ko na yung 3 fuel hose dito sa upper pump, higpitan ko naman itong bolt dito sa stopper ng fuel pump filter assembly. Pag okay na, ipapump ko na itong ibabaw ng fuel filter assembly para nga itong fuel filter housing niya magkaroon yan ng laman na diesel. Ayan na mga boss, sinyalis na puno na ng diesel itong fuel filter housing niya at buo na yung diesel na lumalabas. Kaya pag ganyan, pwede mo na ngayon ilagay itong pang-apat na fuel hose na yan na ngayon papunta dito sa makina. Paalala lang mga bossing na yung mga fuel hose nyo, dapat yung mga clamp niyan nakalagay. Siyempre naman pati yung dalawang socket or sensor dito sa fuel filter assembly nyo, dapat na-connect nyo na rin. At para mas madali kayong makapag-leak test, hanginan nyo itong mga connection ng mga fuel hose. At syempre naman yung kumalat na diesel, punasan nyo na rin. At kung wala na kayong nakalimutan, pwede nyo na ngayon ilagay itong cover dito sa fuel filter assembly nyo. Tapos, pwede nyo na ngayon pa-start itong makina. Yung one click, pwede na kaming mag-rotis ni customer. Ibababa ko na itong hood. Dito sa pag-rotis na gagawin namin, malalaman namin kung lalabas pa ba yung lampara dito sa dashboard niya. Ibig kong sabihin yung oil warning light niya. Yan talaga yung problema ni customer na number 1. Siyempre, pangalawa yung hirap na paghatak nitong sasakyan ni customer. Testing mo ngayon yung takbo niya, sir, ha? Yan. Solo natin yung daan. Ihataw mo para malaman natin kung ano. Cambio, ah. Nakita mo, di ba? Yung biglang gumagano siya, makambyo. Yung dati kasi, talaga didiin ako pa eh. Oh, magaan ka, humatama, ano yun, oh. Yung magaan. Oo, magaan na po. Magaan ka, di ba? Oo. Yung hatak niya. Konti ko, ayan, oh. Konti apak mo na, kasi naramdaman ko pag inapakan mo yung gas, eh. Sumasabay siyang humatak, eh. Sabi ko, bakit kakapalinis ko lang po ng EGA, eh, dapat po kwan yun. Oo, diba? dapat. Oo. Kwan siya. Maganda. Maganda yung takbo. Oo, pero hindi nagbago. Oo. Ay, nako. Pero, okay lang, magaan siya. Opo, magaan. Ha? Oo, magaan. Oo. Hindi na ho yung nabibitin ako. Kasi ramdam ko yung pagtakbo mo, yung kahit na konti pa lang yung tinatakbo natin, tsak, pumapasok, nag-ano kagad siya, nagkakambyo eh. Mabilis eh, tapos biglang ang gaan pa kumandar eh. O yan, yung mga ganyan, di ba? Oo. Di ba? Kahit na hindi ka bueno, nakaka-overtake ka na mabilis, di ba? Ano lang ba yung yung pinalis mo? EGR lang, kasama yung tick manifold, kasama yung throttle. Sinama po nila sa Lahat yun. Opo. After nun, ganun pa rin, hindi pa rin makahatak. Ganun pa rin, no? Ang pakiramdam ko dati kasi ang bigat ng kaha. Pagkain apa. Oh, yan, ganyan, di ba? Ang tulin, di ba? Eh, ngayon po parang ang lambot ng kaha niya. Magkaanong matak. Tsaka kahit galing ka sa tigil, pag gusto mong overtake, mabilis siyang di ba? Yun po ang pang ko eh. Oo. Hinahanap po yung dati eh. Malaki yung pinagbago. Eh yung dyan, hindi na umilaw. Ito sir, wala na. Kanina. Apo. Kanina kasi tagal natin na parking eh, di ba? Dapat umilaw yun eh. Di ba? Ayun ang sakit niya pag matagal kang natigil. May hatak niya. Magaan, ramdam ko eh. Oo. Balik pa tayo sir o? Balik na tayo sa. Okay. Natutuwa ako okay. Parang gusto ko kaya. Sige. Hindi, di ba? Okay lang. Nakakaya ako kay... Hindi, okay lang. Maganda, rotis ka natin malayo eh. Yung matulin, pwede tayo dyan sa C6 oh. Subukan natin para masubok talaga natin yung hatak niya. Ganun ako eh. Para malaman talaga natin kung
malakas nga talaga yung pagkakagawa. O Eh, sir. ano, diretso. Maganda yung ano, sa akin, okay lang sa akin yun. Gusto ko kasi talaga yung mapasatisfied ko yung customer. Opo. Eh, biro ba, ikaw na nagsabi, pinalinis mo yung GR, intake manifold, throttle body, pero Yes, sir. at the end, pumunta ka sa akin dahil nga sa hindi ka satisfied. Oo. Oo. Tsaka yun pa, sir, yung sabi ko, turbo diesel na nga yung kinakarga Oh, turbo ko. diesel na kinarga mo, ano pa rin, ganun Oo. pa rin. Parang nabibitinan pa rin ako. Ayan. Kasal mo na may sir. Oh, kita mo, kabyo agad, oh. Oo, di ba? Oo, Bilis, oh. Doon mo maramdaman na malakas sumatak, mabilis siyang magkambyo. Opo. Sabi, nakakarating ka agad doon sa tolling na kailangan niya para mag-ship. Kita mo, oh. Honestly, sir, talagang bumilis siya. Ah? Bumilis po. Dito sir ako lang dumadaan. Mm. Pag pauwi po ng Taytay, nabibitin po ako dyan. Mm. Nung bago sir to kuwan parang kailangan ko pa talagang Di na maingay. Oo, parang gusto ko pang lakas, yung mas malakas yung gas Oo. para makuha ko lang po yung takbo. Oh, eh ngayon, konti ano mo lang, di ba? Ako, konti lang ito. Pipigilan ako ng asawa ko nitong, Ah? pipigilan po akong sasabihin niya bakit mabilis. Hindi nga alam, konting mag-aano siya umatak eh, no? Ikot na po tayo. Hindi po, diretso tayo. Dahil sa tuloy nga, subukan natin eh. Is parang di sayang yung punta mo. Ako kasi ganun ako eh, sinusulit ko yung punta mo na hindi masayang. Kung saan yung sinasabi mong nahihirapan siya umakyat, nahihirapan siya tumakbo, sige, subukan natin dun. Kasi pagbaba mo yung story, pwede ka na mag-U-turn eh. Malalaman mo pa ang maganda yung hatak ng sakya mo, yung nakadikit ka, tapos bigla mo yung overtake. Oh, di ba, mabagal ang takbo mo nun, tapos biglang ano. Sir, kulang ka pa nga sa diin eh. Oh, yan oh. Oh, ayan, cambio agad oh. Di ba? Ayos, ayos po. Ha? Ayos. Kontento. Tapos akit tayo rito mamaya, wala kang buwelo. O dyan, malalaman mo rin kung... Ayan oh, pag U-turn mo dyan. Ayan, wala kang buwelo dyan. Ayun. Kahit dito, bilis din magkano eh oh. Oo, diba? Oo, di ba? Kahit wala kang buwelo. Nakuha ko na yung gusto ko na. Ha? Nakuha ko na po yung kuwan. Gusto Oo. ko itakbo. Ayan oh. Bilis na niya oh. Ayos po. Ayos na. Thank you, sir, ha? Okay, no problem. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!